So yun nga for today's video is ipapakita ko sa inyo yung hitsura ng Ormoc City, kung saan ito ay pinamumunuan ng mag-asawang Losie Torres Gomez and Richard Gomez, congressman, mayor. So sila ho yung namamahala ho sa kanilang lugar. And hindi naman ho siguro lingid sa ating kaalaman na itong mag-asawang Losie Torres Gomez ay napaka-bold, napaka-klaro or napakaliwanag at basta na napakalantaran ho ng kailangan pagbibigay suporta sa advokasya ng dating Pangulong Duterte na tanggalin ang kriminalidad sa Pilipinas na may kinalaman sa mga illegal na droga, shabu, mga gano'n. Kumbaga, ang dami kasi mga crime rates naman talaga, tumataas talaga ang crime rates ng isang Pilipinas, mga heinous crimes na may involvement ang mga addict, yung mga bangag, yung mga sabog sa droga, may involvement din at the same time yung mga inosente, mga bata, nanay, mga senior citizen, mga walang kaya, walang kalaban-laban na napagtitripan talaga ng mga addictos, mga addict. Alam naman natin yan, di ba, ngayon sa balita, di ba? So nakikita niyo na siguro sa ating mga news in the mga portals, magazines, lahat ng mga platforms na nagde-deliver ng mga news updates in daily lives natin sa Pilipinas. So talagang nakalungkot, nakabahala talaga, like hindi na talaga safe ang Pilipinas. So pansin nyo ngayon, di ba, kung i-compare nyo sa panahon ni Tatay Digong, ni President Duterte, dati ang mga humahandusi sa tabi, sa gilid-gilid, mga nawawala ng buhay is yung mga addict, mga criminal, snatcher, holdupper, mga karnaper, mga narco-politicians, yung mga katawag nito, mga mayor, mga vice mayor, mga konsehalis, barangay captain, mga government officials, and mga government employees na natutukhang dati. So sila yung mga nanlaban patay sa panahon ni Digong. So talagang tayo mga law-abiding citizens, mga natatrabaho in daily basis, mga normal lang ang buhay natin, like kumbaga, yes, totoo naman talaga na hindi naman killing is killing, mali ang pagpatay talaga ng is mali talaga. Iyan ang mga sinasabi nga ni Digong, di ba, na wala siyang pakialam kung sino pupunta sa impyerno. Ang mahalaga ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mga minamahal na kababayan niyang Pilipino ay parang nakatira na rin sa paraiso, kasi nga ubos ang mga addict. Pero ito, nagbalik ulit sa panahon ni BBM. Tapos ngayon naman ay sisilipin natin itong Ormoc City. So malapit lang naman siya, 3 hours lang naman away from Tacloban City. So sana ay magustuhan ho ninyo, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano magiging impresyon ko sa lugar. Barangay Kabintaan, Ormoc City. Welcome to Ormoc, finally, at last, we're here. Laki, malaki ang ang land area nitong si Ormoc City. Kasi malayo na yung natin binahe, pero hindi pa rin tayo nakarating sa pinaka city proper. I think mga mga 10 kilometers away, mula sa pinaka entrance area, pinaka entry point. Ganda pa rin ng topography ng Ormoc City. Kasi siya, gilid ng dagat. So ito, kumbaga parang while approaching sa Ormoc City, makikita mo na yung view ng dagat, ganda. So magkaiba sa ng view, magkaiba sa ng building ni Tacloban City. Kasi Tacloban City, ang kanyang view ay yun ang mountainous area, bulubundoking bahagi ng Samar, and San Juanico Bridge, tas dagat. So ito naman si Ormoc City ay sana siya, dagat din, So may nagsabi sa akin na maganda raw ang area ng Pagadian City, yung topography style, yung kanyang landscape, kasi siya, parang overlooking. Yun na nga dahil sa napakalakas ng hangin ng airwaves, o hindi nyo talaga maririnig yung aking mga nirararit that time nung ako'y nagva-vlog. So welcome ho tayo dito sa Ormoc City. And yun na nga speaking of Pagadian City ng Zamboanga Peninsula, meron daw kasi nag-comment sa atin sometimes in my video, in my vlog, na sabi nyo talaga na, sir, puntahan nyo rin naman ang Zamboanga Peninsula, lalo na ang Pagadian, sir. Kung nag-i-enjoy ka sa ganyang mga lugar, much more may enjoy ka rin sa lugar ho namin sa Pagadian City. Kasi nga ang lugar namin sa Pagadian City is merong certain area, or most of the places is overlooking, like makita mo talaga yung buong topography, yung buong skyline ng Pagadian City na merong dagat,
syudad tapos burubundukin. Tapos yun magandang kalangitan. So nung ako'y napunta dito, ito sa lugar na to ng Ormoc City, while approaching sa kanilang pinaka downtown area, talagang napaisip ako, nasabi ko, nasa bus pa lang ako na parang ito yung sinasabi, parang ganito yung tinutukoy ng mama, ng tao na nag-comment sa ating comment box tungkol sa kanilang topography and skyline nila sa Pagadian City, na yan ang mataas na bahagi ng area, tapos makikita yung skyline ng kanilang city or city skyline, Pagadian City skyline, na merong background na bundok, meron ding background ng mga islands or tsaka ng mga dagat, no. So napaisip ko, so ibig sabihin pala may pagkakahawig pala yung si Pagadian City ng Zamboanga Peninsula at si Ormoc City ng Leyte. Well, sa mga kasagot sa atin dyan is yung mga taga Ormoc City na nakapunta na ng Pagadian City and vice versa, or kahit hindi man taga Pagadian City and taga Ormoc City, as long as gala, no, so nakapunta na rin sa lugar nila. So kayo ang makakasagot ko sa aking mga katanungan. So yun lang siguro, samahan nyo ko, no, na lakbayin, puntahan, silipin, no, quick glance lang talaga, quick tour vlog and review tour sa Ormoc City, lugar ng mga Lositores Gomez family. Mukhang mas maraming investor dito, no, na mga dayo. For example, Mandawi Food, Tuna Republic, Toyota. So far, no, pansin ko lang compare sa Tacloban City. Tacloban City parang more on mga local, no, ang mga nila, mga homegrown. Tacloban City ang mga business establishments na makikita natin. Okay, ito na yung Robinson's Place, Ormoc. Wow, ganda ng tricycle nila, mas malapad, mas spacious. Para siyang mga pedicab ng Vigo City. Okay. So, Robinson's Place talaga siya, no. Tayo lang talaga siguro sa Davao ang wala pang Robinson's Place. Pero okay lang, marami na tayong mall. May SM, Santa Lucia, SM City, Lanang, Gaisano Mall, dami na, no? Okay lang yun. Sisisi. Pero maganda talaga pag may Robinson's Place para may may mga option. Pero syempre, dagdag traffic lang yan. Okay, so we're here. At least meron na tayong documentation. Meron na tayong mababalik-balikan ng mga footages and document ng biyahe natin from Tacloban City papuntang Ormoc City via Kapuukan, di ba? Okay, so dito na tayo sa Robinson's Place ng Ormoc City. Tsaka very common sa Robinson's Place na ginagamit talaga na yung meron silang space provided space talaga para sa parking space. For example, sa sa may Butuan City, di ba? Yung likod nila ay pinagamit nila or provided para sa mga bus terminal. Ito yung itsura dito. Ticketing booth, waiting lounge, baggage area, bus loading area. Okay, so pasok tayo sa loob ng Robinson's Place. At nang makapag freshen up, hilamos lang kasi grabe, no, 3 hours yung biyahe. 3 hours ba? Umalis na ng doon alas 10, 11, 12, mga alas 9:30, no. So nakarating tayo ng Robinson's Place, nasa Ormoc, no, 12:39. Grabe ala kabuk, tubuhan kasi. Gemini, tell me, how many malls, shopping malls are there in Ormoc City? Based on my research, there are 3 major shopping malls in Ormoc City: Robinson's Place Ormoc, SM Center Ormoc, Gaisano Capital Riverside. I hope this helps. Alright, so bali
Ang gawin natin ngayon dito, sakay tayo ng tricycle papuntang pinaka SM Center. So, I don't know kung ang SM Center dito is nasa city proper ba siya or may kalayuan. Pero, syempre, try na din natin kasi alam naman natin talaga, diba, na kapag sinabing SM, hindi talaga yan sila mahilig mag-put up ng kanang establishment sa pinaka-sentro ng isang syudad or city. Baka doon yung tricycle natin tutukoy ng tao. Toyok dere og ngadto. O sa istoryahan dere ka nang naisagol waray o saman. Bisaya gid no. Okay, sige salamat. Bisaya pug ko para sa istoryahan dere. Bisaya pug ko. Para sa istoryahan. Pero na kay napansin nga murag dahira. Ako intonasyon no. Murag inyo mga tono kay murag Cebuano ba no? Cebuano style ka na murag malumanay ba hinahinay. Sige dan, salamat dam. So yung salita rito, ano na sa talaga Cebuano. Cebuano dialect no, Bisaya ang Cebuanon. So tayo naman is siyempre from Davao City. So Bisaya pa rin naman, kaso nga lang iba yung ating tama si ma'am no, Ma'am Guardia, na iba na yung intonation, tono. Ayun. Carlosta Hotel. Sa no bashing mga taga Tacloban or kung sino pa man diyan na pwedeng aasar or maiirita sa akin or magagalit no. Pero ito, real talk tayo. Mas gusto ko ko ang ambience ni Ormoc City kumpara kay Tacloban City. Siguro dahil lakas makaluma. Sobrang luma ng hitsura ni Tacloban City na pinaglumaan. 'Di ba dapat pag luma like Iloilo City dapat aesthetic, 'di ba no? Pero dito hindi siya sa Tacloban siya parang luma na pinaglumaan. Ganun. Ma-appreciate ko lang talaga yung yung topography ng tsaka yung landscape ni Tacloban City dahil nga sa yun na nga city proper, tapos golfo or papantalan, and meron silang mga mountainous areas na nagsisita sa parang next background sa dagat, ganun. Leyte Electric Operative. So saan daw kaya sasakay ng tricycle? Baka dito. Yun. So mas gusto ko tong impression, mas okay yung impression ko dito sa kay Ormoc City kasi nga medyo steepest hill, steep siya. Hilly, tapos parang brand new or bagong syudad or parang bagong lugar ganun no. Bagong develop or bagong develop ganun lang. Pero hindi pa naman dito natatapos lahat kasi meron pa namang city proper. I bet hindi ito yung pinaka proper. SM Koy. Anay tarifa tagpila? 15 dito sir. 15 na dito. Kanang Jis, asa man ang Jis? Jis Kogon na yan. Kogon. Basta lang SM City, kuha na siya kanang city proper gina siya. Sentro. Na silang kuan, mga estudyante. SM. Sige, tara. Upat. Pwede sunod ka ma'am. Sunod. Ako yung sa kilid. Ako sunod, ako sa kilid. Alright. Wala pa yung taxi dire ko no? Wala pa yung taxi. Taxi man sa una sir, pero nilay kaayo mo. Click dire Gitanggal. Wow, sige sila. Grab wala pa no. Grab dire. Okay. Disclaimer lang ho para sa mga taong nanonood sa akin na bago pa lang. So baka napapansin ho ninyo na tila yata wala akong alam, wala akong ibig sabihin na research no, further research about sa isang lugar na aking pinupuntahan. Well, of course, alam ko yon, like sadya ko talaga yon na wag mag-aral tungkol sa isang lugar kasi pupuntahan ko siya ng wala akong preparation, wala akong dalang expectation and speculation. Kumbaga lahat ng meron sa aking isip or utak ay yung mga naririnig ko lang tungkol sa mga sabi-sabi ng mga tao, sa mga napapanood lang ng mga content, pero yung talagang pinaka-facts is hindi ko muna inaral. So tsaka na natin yan gagawa ng mga content video ang mga lugar na pinupuntahan ko kapag meron na tayong sapat na oras para mag-sit down at
mag-aral sa kanilang pinaka based on facts. Ang daganan ni ko Andrea ko Richard Gomez, dili na mayor, congressman ha. Congressman mo siya daan karon. Aw, mabaday. Kasi mayor Andrea. Yung asawa si Lucy. Ay sus, baliktad ay ko. Sorry, election is yapon si ano Lucy. Si okay, si Lucy Torres Gomez. Taga-Dre-ara mo, ma'am. Excuse me, taga-Dre-ara mo. Dili. Kung yung sa mga nindot rinaagan sa Kwan Ormoc, pag naidayo, example, kung sa inyong ma-recommend nga lugar? Ligdanao, number 1. Ha? Ligdanao, number 1. Masa na siya? Ito sa bukid, kanang naay mga geothermal din na ba? Ay, tama dahil no, geothermal. Lake Danau. Ligdanao. Lake Danau, pila ka oras ang biyahe pa yung dito? Mga 2 hours siguro. Okay na siguro na 2 hours. 2 hours. Masa pa yun? Human sa Lake Danau, masa pa yun? Asa ganun yung bandria day? Google day, tabang day. Asa ko ba? Kabingtan siguro? Ha? Masa yung mga... yung Ligdano, di ba? Wala, sorry. So, human sa Lake Danau, sa pa yung padiaton. Siyempre, kanang ipagmalaki sa mga taga-Ormoc. Gawas ang mga gwapa ng mga kukuan, mga taga-Ormoc. Masa pag yun, ikapanginambog sa Ormoc. People's Park. Ah, Heaven's Peak. Asa na banda? Dito ra sa Ito Padong. lagi ako padong, sir. Ah, okay. Magtanong lang kayo dun sa mga locals. Alam nila yung Dili mo local. local gapon. Di kaya siguro na sila taga-tres. Siguro, sir, mga estudyante mang ba? Basig mga taga-Cebu ni sila. No. Mao lagi. Kaya akbang ramog Cebu ba? 88 Cafe. So gawa sa kape unsa yung painaarit to? Yo. Ah, okay. Sige, 88. Bites. Sige. Very good ha. Very good si ma'am. So 88 Cafe. Ay, so ano diversion? Sa kuwan, pinyahan? Pineapple Farm. So far murag ang inyong gisorya karon murag kuan lang. Murag 88 Cafe lang yata ang pinaka-accessible sa downtown. Ay, ang kuwan, ang diversion. Ang diversion code. Raman. Doon rapod. So kaya ra sasakyan og tricycle. Mas recommendable ang vegetable vehicle. Pardol raman dira nakahonong sa kuwan ay. Hindi kay wala man tayo sariling vehicle. So tricycle na lang, tricycle. Murang duha, sir. Madaran niyo, sir. Ha? Duha lang mo siya kung mo lang yung kauban. Oh. Madara sa tricycle kay namo gud din ay part gud sa kaon gud. So, Sino nga sabi ko sa inyo na gusto ko talaga yung ako'y nagpupunta sa isang lugar, bagong lugar na wala akong dalang mga maraming knowledge or any idea, no? Like yung dala ko lang is yung aking yung aking mga naririnig lang tungkol sa sabi-sabi ng mga tao. Tapos pupuntahan ko, for example, sinasabi ng iba na di hamak daw na mas progressive, no? Itong si Ormoc City compare sa Tacloban City. Progressive means hindi naman ibig sabihin na mas maraming pera ang Ormoc compare sa Tacloban City. Pero yung parang sa galaw ng ekonomiya, kumbaga di hamak daw talaga na mas kumbaga fastest running city itong si Ormoc City i-compare sa kay Tacloban City. Pero syempre Tacloban City, alam naman natin talaga na isa yan sa pinakalumang syudad sa kanilang rehiyon kasi nga Eastern region, no? Or Eastern Visayas region. So Tacloban City ang pinaka central political central ng kanilang rehiyon, no? Kumbaga pinaka government center is Tacloban. Pero itong Ormoc City is pahalata naman sa itsura na parang bago lang, no? Parang siya, hindi siya kasing luma nung Tacloban City. And of course, yun na nga, bali nagtatanong ako talaga yan, no? Nagpupunta sa mga lugar. Meron naman tayong available na Wikipedia as long as meron tayong internet, pero mas sinusubukan ko talaga na magtatanong sa mga locals, mga driver, kasi sila talaga yung mga taga rito, sila yung medyo may idea, no, na base sa kanilang experience. So yun, narinig nyo kanina, tinanong ko kung ano yung mga pwedeng pasyalan sa Ormoc City, ano yung mga lugar dito na ka-flex-flex, no, sa lugar. I mean, ano yung mga destination, mga tourist spots and destination sa lugar ho nila na yun na nga, ka-flex-flex or
dapat may flex gano'n, no? So syempre hindi naman tayo naman ay ano din, no? Hindi naman tayo naniniwala sa isang sabi lang, like we're seeking ano, no, second, third, fourth opinion, di ba? So, hindi naman sa hindi tayo naniniwala, pero ganun talaga dapat, no? Pag nagtatanong tayo, hindi sa isa lang, kundi 2, 3, 4, 5 katao, para doon natin makikita yung consistency ng mga sagot nila. Kasi hindi naman kasi lahat ay gala, hindi lahat ng mga may encounter natin sa daan ay gala or lakotsiro or mahilig lumabas, di ba? So meron din iba na talagang nagpupunta sa mga lugar gaya nito nga, tricycle driver. Lahat ng mga driver medyo yan may mga ideya ho talaga yung mga yan tungkol sa kanilang mga syudad, and mostly mga bata, mga estudyante. So ito for example, akala natin estudyante taga rito, so may alam sila, may idea. So actually wala, no? I mean meron silang idea pero hindi ganoon ka lawak kasi hindi sila taga rito. Like sila ay taga Cebu pala at nag-aaral lang sa Ormoc City. So puntahan natin ngayon, try natin na puntahan ang City Hall, Park, and yung 88 Cafe na sabi nga ni Sir, yung estudyante na Tops Ormoc version. Okay? So dito na tayo sa may SM Center Ormoc. So ito siya, ang pinagkaiba talaga nito sa SM ng Tacloban City. Sa Tacloban ay Save More lang talaga siya, like grocery store. Ito siya is yan, parang mall na rin siya. So ito yung isa sa pinaka main road na siguro to nila dito. Anong pangalan ng kalye? Wala tayong mahitang banner or yung karatula. Yun anong pangalan ng kalye? Okay, Real Street. Parang Iloilo, Kalye Real. Kasi yung binabaan naman natin ay San Nicolas Street. Okay. Seller dito. Obi Kiso. So ibig sabihin ang durian kunti lang, no? Gamerag fan og durian diri. Sige, thank you. Chocolate Kiso.